Nagpastao na po ang baha sa Ross District sa Quezon City. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Naku, kaya hindi pa rin nagbabago yung lagay ng panahon sa bahagi ito ng Barangay Rojas District dito sa Quezon City. Natiling malakas yung buhos ng ulan. Isa ito, Pia, sa nagiging sagabal ba dito sa rescue operations na sinasagawa ng Quezon City Police. Dahil nga pag malakas yung buhos ng ulan, medyo nakakantala yung kanilang operasyon. Bukod pa dyan, Pia, nagkaroon din ng kumbaga nabutasan yung nag-iisang rubber boat ng barangay, kaya lalong na-delay yung rescue operations. According kay Colonel Marcelina Pedroso, ito yung station commander ng Station 10 ng QCPD dito sa Kamuning Station na nakakasakop sa Barangay Rojas District, may 50 pang katao yung dapat na i-rescue at nananatili ngayon sa bubong ng kanilang mga bahay. According to him, mukhang kagabi pa raw yun naghihintay ng rescue operations. Kaya dahil nga naantala yung rescue operation, gumawa na lang ng sariling pamamaraan yung mga residente para mailigtas yung kanilang mga sarili. Yung ilan sa kanila, kumuha na ng lubid at dun sa lubid na umagapay para makaligtas dun sa lampas tao ng baha. Yung ilan naman sa mga residente, gumawa na lang ng makeshift na balsa, nayari naman nga sa drum ng tubig. Kaya yung mga residente inilikas, wala pa tayong eksaktong bilang kung ilan lahat sila, pero kasalukuyan silang nanunuluyan sa simbahan, malapit nga dito sa Barangay Rojas District, pati na yung covered court, nagsisilbi mo ng pansamantalang matutuluyan ng mga residente. Sa ngayon, nananawagan sila ng tulong dahil wala nga raw silang nailigtas na gamit dahil yung ilan o yung marami sa kanilang mga gamit, particular yung mga damit, inanod na. Saksi tayo, Pia, kanina kung gaanong yung hirap nung pinagdaanan ng mga residente. May mga magulang tayo na buhat pa yung kanilang mga maliliit na anak at ginaw na ginaw, nanginginig sa sobrang ginaw. Wala naman silang damit na maipapalit dahil nga naiwan na doon sa kanilang mga bahay. Kumbaga masimulan nila siyempre yung kanilang buhay. Bukod dyan, Pia, nananawagan din sila ng tulong na sana raw baka naman may mga banig na pwedeng may-donate sa kanila dahil sa sahigyang sila na nunuluyan sa ngayon, tsaka doon pagkain sana at gamot na rin para sa mga bata na nagkasakit dahil na rin sa sama ng panahon. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito, Pia, sa Rojas District. Balik sa'yo. Julius, may tansya ba kung kailan ipagpapatuloy o mareresume itong mga rescue operations? Actually, Pia, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy naman. Kaya lang nagkakaroon lang ng delay dahil nga malakas yung buhos ng ulan. Medyo nahihirapan din itong mga kawalingan ng Quezon City Police itong sa Station 10. Bukod dyan, Pia, dahil nga, syempre, kumbaga tao lang din naman sila na medyo kinakabahan din dahil masyadong mabilis yung current. Considering na ang gamit nila, makeshift lang na balsa na yari sa drum ng tubig. Kaya medyo kabado rin itong ating mga rescuer. Pero nagpapasalamat yung ilang mga residente dahil may ilan namang pribadong kumpanya na nag-provide nitong rubber boats. Yun nga lang, hindi pa natin matiyak kung na-rescue na ba lahat. Basta according kay Colonel Pedroso, kanila lamang yan, siguro mga 30 minutes ago, may 50 pa raw na katao yung dapat nilang i-rescue. Particular doon sa may Gumamela Street na lampas tao na yung Bahapia. Actually, Julius, yun sana yung itatanong ko. Itong 50 tao, ilang porsyento yan ng kabuuan ng mga kailangang i-rescue? Pia, binabanggit ni Colonel Pedroso, yun na lamang daw. Yung 50 na katao na yun na lamang yung dapat na i-rescue. Kasi kagabi pa lang naman daw, nung nagsabi na yung mga barangay officials na sa posibilidad na tumaas yung tubig, marami na rin namang mga residenteng lumikas. Yun nga lang, may ilan pa rin daw tayong mga kababayan nakatira doon na medyo may katikasan yung ulo, Pia, hindi may iwasan na talagang nag-stay pa rin na tayo iwanan yung kanilang mga ari-arian. Sila yung mga naiwan. Hindi lang ko tiyak kung yung video na pinakikita natin ngayon nung mula kasi sa rooftop na silayan natin, Tia, yung kabuuan nung Barangay Rojas District na talagang lubog sila sa baha. Kung saan yung ilan sa mga residente nga kumakaway na sa atin at humihingi nga ng saklolo. Marami kasi yung naiwan pa doon. May mga bata pa rin doon sa bubong, Pia. Julius, nakita rin namin doon sa video, may ilan yung mga sasakyan talagang nalubog na sa baha. Biglaan ba itong pagtaas ng tubig na halimbawa yung sasakyan hindi na nalipat ng lugar at yung ibang residente talagang hindi na nakaalis ng kanilang mga tahanan? Yes, actually parang nabigla nga sila, Pia. Nagulat sila dun sa nangyari. Gaya nung isang
Manong na nakausap natin doon, yung residente rin doon, bandang alas 7 raw kagabi, nang umalis siya mula doon sa area niya sa Gumamela Street, lumabas siya doon sa area dahil nga bibili lang daw ng pang-ulam. Ngayon, nakabalik siya siguro pasado alas 8, hindi na daw niya kinaya yung taas daw nung baha. Kaya ang nangyari, umalis na lang siya, naiwan ngayon yung mga kaanak niya doon. Na hanggang sa mga oras na ito, inaalam niya pa kung nailigtas na ba ng mga rescuer. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung mismong sasakyan, nalubog na rin, hindi kaagad naialis ng may-ari Pia. At balikan ko yung sinabi mo, Julius, na mga makeshift na balsa yung ginagamit nilang pang-rescue. Hindi ba dating binabaha itong Rojas District na hindi na sila nagkaroon ng pangailangan para sa tunay na rescue equipment? Actually, Pia, ilang beses na rin ako nakapag-cover dito sa area. Kahit nga yung hindi naman talaga bagyo, pero tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, madalas talagang bahain itong Barangay Rojas District. In fairness naman sa barangay, meron sila, Pia, na rubber boat, pero nag-iisa lamang daw ito at mula mismo sa pondo ng barangay. Ang kaso nagkataon lang na sa rescue operations ay sinagawa nila simula pa nga kagabi dahil sa sobrang taas ng baha, nadali sa may yero dahil nga yung halos yung unang palapag ng mga bahay talagang lubog na. Accidentally, nadali yung rubber boat kaya nabutas. Nagkaroon ngayon ng delay. Ang sinasabi ng barangay official na nakausap ko kanina, wala naman daw sila pang nakuhang ayuda mula sa lokal na pamalag. Sila wala daw rubber boat mula man lang sa LGU, sa Quezon City, saka sa national government. Kaya kahit paano, medyo proud pa rin daw sila sa sarili nila na kahit nga medyo nasira itong nag-iisang rubber boat, meron sila. So, inisyatibo lang talaga ito ng barangay? Actually, ganoon na nga Pia, inisyatibo, pati ng Quezon City Pollution Station 10, sila yung gumawa nitong makeshift nga na balsa na yari sa drum ng tubig, Pia. Alright, well, Julius, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan at makikibalita ulit kami maya lamang. Si Julius Segovia po, live mula sa Rojas District sa Quezon City.